Kayo ang asin ng lupa, subalit kung ang asin ay mawalan ng lasa, ano ang ipampapaalat dito? Ito ay wala ng kabuluhan kundi ang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Tayo ay hinahalin tulad ng Panginoon sa isang asin. At sinong medical na tanungin natin, yung asin, ito ay nag-preserve at pumapatay ng mga bakterya. Sabi nyo, kayo ay asin. Hindi sinabing ikaw ay asin, kundi kayo ay asin. Ito ay nagpapakita na tayong lahat ay may obligasyon na impluwensyahan yung tao. Karoon ng impluwensya sa lupang ito, mga kapatid, na i-preserve yung lupang ito. Hindi upang tayo ay makisali kung ano man yung trend. Hindi tayo ay may obligasyon na i-preserve at maging isang maalat na asin dito sa lupang ito. May mga pagkakataon, no, na yung mga tao ay ayaw na lumapit sa iyo, o yung mga taong ito ay nilalayuan ka, masyado silang nadidistract, nababagabag sa pagiging maalat ng mga mananampalataya. Kaya hindi nila gusto na lumapit sa inyo, hindi nila gusto na lumapit sa atin, no? Dahil sa alat na tinataglay ng mga mananampalataya ng Panginoon. So yung obligasyon natin, mga kapatid, na maging pampaalat sa lupang ito, mga kapatid, ito ay ang maging iba. Itong na yung nilikha ng Diyos, yung lupa, sa original na anyo nito, mga kapatid, ito ay nasa kaayusan. At ang kailangan natin gawin ay i-preserve yung kaayusan ito. Kung makikita natin ang kalagayan ng sanlibutan ito, ito ay napababa na. Sa pagsasalita ng Panginoon na tayo ay mga asin, meron tayong kabigatan na hindi magkaroon ng participation sa sanlibutan ito, sa trend ng sanlibutan ito, kundi tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng pampaalat, ay maging pampaalat, preservation sa original na anyo ng lupang ito, mga kapatid. Sinabi din dito, subalit kung ang asin ay mawalan ng lasa, diba? Ano ang ipampapaalat dito? Naalala nyo sa Genesis chapter 19, verse 26, yung asawa ni Lot. Diba? Yung asawa ni Lot ay naging haliging asin. Naging haliging asin, pero ito ay walang alat. Ito ay nagpapakita, mga kapatid, ng isang kahihiyan. Bakit? Kasi ikaw ay wala na rin, ikaw rin ay wala na rin pinagkaiba sa alikabok. Ikaw, mga kapatid, ikaw ay supposedly na magkaroon ng alat para magbigay ng preservation at pagpatay ng bakterya. Ngunit ikaw ay naging isang walang alat. Ikaw ay wala na ring silbi sa iyong function, sa iyong impluwensya sa lupang ito. Kaya, mga kapatid, yung pagkasalita ng Panginoong ito ay isang kabigatan sa atin, mga kapatid. Ito ay wala ng kabuluhan, sabi niya, kundi ang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. No? Di ba, mga kapatid, ito ay isang kahihiyan. No, so dahil nga ikaw ay wala ng alat, ikaw na rin ay walang silbi. Sabi dito, yurakan ng mga tao. Ito ay pagpapakita, no, na ikaw ay kasing baba ng isang tinapong basura. Bilang maging mga Kristiyano, no, kailangan natin panatilihin yung alat na meron tayo. Verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Diba? Ang ilaw ng sanlibutan, kung mapapansin nyo, yung verse 13, sinabi dito, kayo ang asin ng lupa. Yung lupa, nga, kagaya na sinabi ko kanina, ito ay original na linikha ng Diyos. Pero sinabi dito, tayo ay asin, tayo ay may trabaho na i-preserve yung original na linikha ng Diyos. Pero dito sa 14, sinabi dito, kayo ay ilaw ng sanlibutan. No? Yung sanlibutan, ito ay ang napababang linikha ng Diyos. Na yung sanlibutan ito, sila ay napababa. Pero tayo ay may obligasyon na maging ilaw ng sanlibutan ito. Yung sanlibutan, mga kapatid, ito ay nasa panahon ng kadiliman. At ang ilawan, mga kapatid, ito ay mayroong kapasidad na nagbigay ng liwanag sa dilim. Bilang ang eklesiya, ang bayan ng Diyos, tayo ay may kakayahan na magbigay ng liwanag sa mga taong nasa loob ng sanlibutan. Naalala niyo, mga kapatid, nung kayo ay naligtas, naalala niyo nung kayo ay nagbasa ng Biblia at naligtas, nagkaroon kayo ng pagkakita sa liwanag. Diba? Noon nakikita natin na yung ating karanasan ito ay something na madilim. Pero nung tayo ay nagkaroon ng magkakita sa tulong ng Ebanghelyo, nakita natin yung Diyos, nakita natin yung Panginoong Jesus, nakita natin din yung liwanag. Ito ay isang pagpapakita na sa espiritualidad, yung sanlibutan ay nasa kadiliman. Ang kailangan ng sanlibutan ay ang pagliliwanag mula sa atin, mga kapatid. No? Yung Diyos ay kumikilos sa pamamagitan natin. Yung liwanag ng Diyos ay nagre-reflect sa pamamagitan natin. Kaya tayo ay mayroong obligasyon na ang liwanag na ito ay ihayag sa mga tao para sila ay magkaroon ng kalinawan sa bagay ng kanilang kinasasadlakan o kanilang kondisyon. Na sila ay may pangangailangan na lumapit sa liwanag na ito. Sila ay may pangangailangan na lumapit sa Panginoon.
ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago, di ba? No, yung mga Kristiyano, yung sama-samang mga Kristiyano, ito yung eklesiya. No, lahat tayong mga Kristiyano ay nagliliwanag sa bundok. Yung bundok, mga kapatid, ito ay nasa itaas na bahagi. No? Kung saan ito ay hayagan sa pangitain ng Panginoon, sa pagkakita ng Panginoon. Yung pagliliwanag na ito ay hindi nagliliwanag sa ibaba, kundi ito ay nagliliwanag sa itaas. Pinapakita sa atin ng Diyos yung ating kondisyon bilang ang sama-samang kanyang lungsod, bilang ang kanyang bayan, na tayo ay hindi nagliliwanag ng individual, kundi tayo ay nagliliwanag bilang sama-samang mga Kristiyano sa ibabaw ng bundok. Ito ay isang kamanghamanghang pangitain sa ating mga kapatid.